Miss Joey, your reaction po sa pagbaba ng ratings ng Bangag Admin and pagtaas naman ni Sarah. Ayan, of course, syempre pag-usapan natin yan. Hindi ako na-surprise dito eh. Oh my God, negative 28 si BBM. Trust rating ni BBM is negative 28 versus kay Sarah. Nakakaloka. Ang period nitong survey is March 23 to March 29. So, na-take into consideration na dito yung arrest kay PRRD. So, hindi talaga nakabuti yung hindi talaga nakabuti yung pag-arrest nila kay PRRD. Yung kanilang pag-kidnap nila kay PRRD at pagpapadala sa Hague is something that is not going to benefit them at all. President Bongbong Marcos's approval and trust ratings suffer a major decline in March, while Vice President Sara Duterte's ratings see an improvement, according to Pulse Asia. Sabi niya, midterm election is very crucial since it's all about VP impeachment. So we need right numbers sa senators para di matuloy ang pag-impeach sa kanya. Correct. Sabi ni Mr. Paul, Duterte is enough. It's not. Okay, umarte dyan. It's not. Diba? Ano nangyari doon kay PRRD before? Diba? Hindi rin naman fully binakapan si PRRD ng PDP then. Not until nung manalo siya na naging full-blown PDP siya. Even if, be that as it may, I really wanted to impose the Dutertista vote. To October 2024 pa lang, sinabi ko na yan, nagpa-file pa lang ng COC. That's what I want to happen. That if there would be any politician that is going to be endorsed by PRRD and Inday Sara, dun ako. If merong dalawa pa na in-endorse si Inday Sara aside from the 10, so we cannot say it's enough. The reason why I supported them is because yung fact kasi na tumaya ka kay PRRD, it's enough for me to give my support to them. Kung meron silang dream na magkaroon ng magkaroon ng position sa government and they chose this route na a-align sila kay PRRD, they're also trying to risk something here. Kasi they could choose the other way, pero ito yung pinili nila, nanindigan sila to align with PRRD, although that is a very difficult position to be in. They still choose to stay and stand by PRRD. So that alone deserves our support. Let's make our expectations realistic. The Dutertista vote is an imposition that the Duterte voter base is a formidable force in this democracy. Above anything else, that is the statement that we want to make. That if you want to make it in our government, that if you want to serve the Filipino people, you have to get the Dutertista vote. You have to talk to us, you have to understand us, and you have to stand by the politics that we want to perpetuate in this country. Okay, so para tantanan niyo ako dun sa Duterte is enough. Sabi ni Julie C. Laurent, now is the right time to back up PDP and VP Sara candidates kasi it's a political war ito kahit ayaw natin kasi midterm election is all about the impeachment of VP Sara. That's true. Eto kasi yan, nasasaktan pa kayo. And ako, naiintindihan ko yun. Kaya nga ako, ang suggestion ko, i-process niyo yung sama ng loob ninyo at kung nakaya nyo ang iboto si Philip Salvador for consolidation purposes, for solidarity purposes, for numbers purposes, okay? Dapat ganun rin yung approach nyo dito. It's really about consolidation. It's really about numbers. It's really about numbers. Taga Davao daw yung nanay niya. Taga Davao yung nanay ni Bam Aquino. Okay. Yan pala yung sinasabi ni LDC. Na parang all of a sudden, bigla na lang naging Dabawenyo yung nanay ni Election talaga, everybody wants to be Dabawenyo, no? Pag election talaga, everybody wants to be Dabawenyo. Si Jean naman, nakikita niya yung sincerity. I vote for Senator Amy. I saw the sincerity on her fighting for Tatay Digong and whatever the outcome of my vote, I take full responsibility. Sabi ni Jean Tarek.
Mel, ang theory ko sa pangyayaring to ay pinopolitika si VP, sagot din sa mga bangag dapat ay politika. Kasi sampal yan sa bangag na in-endorse ng magkasundo pa din si VP at Amy after all. Tinitira ni VP at Amy ang bangag through psycho war. Ikaw ba kapatid, di ka mapapaisip na bakit kampi sa iba ang kapatid mo? Mapapadami na naman singhot ng mga bangag. For me, ang malinaw sa akin ay may malaking lamat na relasyon ni Amy at bangag, lalo na sa hipag niya at pinsan. Manalo o matalo si Amy. Agree. And sa totoo lang, dahil nga bangag tong administrasyon na to, isang very, very important na play dyan sa mga yan ay aningin ng aningin. So ngayon, yung alyansa nila, nasabi nila hindi matitibag, ay tibag na. Dahil pinopolitika si VP, ang sagot, politika din. Kaya sa akin parang, ang baba naman ang tingin ninyo pagka iniisip nyo na magpapabudol uli si Inday ng ganun-ganun lang. Baba naman ang tingin nyo kay Inday. Sabi ni Julian's World, di talaga ako convinced na nasa 12 or 13 ang rank ni Kiko at Bam. Nandun talaga yung rank nila. Nandun talaga. Magkakatabi sila. 4. At saka si Inday, hindi siya yung tipo ng tao na magde-decide based on speculation. Si Inday, data-driven yan. In fact, si Inday, isa rin sa mga reason na nakapagpapayag sa kanya doon sa unit team dahil pinakitaan rin siya ng survey that if they're going to run, they are going to be unbeatable. After all the things that happened, after all the things that they throw at Inday Sara, si Inday Sara pa rin ang nangunguna sa survey. Ang awareness for BBM, for Sara Duterte, for Cheese Escudero is at 100%. So, ibig sabihin, lahat ng tinanong, kilala nila itong tatlong to. Ayan, 61% ng tinanong nila may malaking tiwala kay Inday. Take a look at this. Meron pang 23 na undecided. So, ibig sabihin, itong mga to, they cannot say for sure whether or not magtitiwala sila kay Inday o hindi. 23, maaaring magbago yan. It is very likely that it's going to move towards Inday's big trust sooner or later. Hindi man ma-convert yung 23 na yan na undecided, pero I'm telling you, mas malaki ang chance. Mas malaki ang chance na mapunta yan kay Inday. Why? Dahil lagi nagme-mess up si BBM. Lagi nagme-mess up si BBM. So kay BBM, sa lahat ng tinanong, 25% lang ang nagsasabi, may big trust sila kay BBM. And 54% says that they have a small or no trust to BBM. So, ang net satisfaction rating dito ni BBM, negative 28%. Meron siyang 21% na undecided. But we have Ate Claire, Auntie Claire. So, itong si Auntie Claire, yan 21% na yan na undecided that could tilt towards a big trust or small no trust. I think it's going to tilt more dun sa small or no trust dahil kay Auntie Claire. So, totoo lang. Kaya please keep Auntie Claire kasi si Auntie Claire po ang susi para ang undecided ay mag-decide sa small or no trust. Di ba Auntie Claire? Ayan, kupal mo kasi, gagang-gaga kay. Gagang-gaga si Auntie Claire eh. So ngayon, yung 21% na yan, we have Auntie Claire. And Auntie Claire is definitely going to push the 21% to small to no trust. Bakit? Tangina, araw-araw na press con mo, pinag-uusapan natin, meron na pong 100 bata na nakatanggap ng tablet mula sa ating Pangulo, Bongbong Marcos. O di ba? Papunta po tayo sa paputi. At sa tingin ko po dyan, papunta na po tayo sa paputi. Kasi putang ina mo ka. Kahit yung before pa nila ipa-aresto si PRRD, mababa na talaga yung survey nila. And the real survey numbers is really, really bad. It's really bad. At ang mga crocodile sa crocodile farm, gumangak-ngak na. Lalo na yung mga mabababa sa survey ng mga attack dog na crocodile. Ang shoshongin talaga ng mga numbers nila. Talagang patalong-patalo talaga. Supposedly, yung mga ayuda, yung mga kinembot, you're going to use that para manalo ka sa eleksyon. Diba? Eh, nakapagbigay na sila ng sangkaterbang ayuda pagkatapos ganyan pa rin yung survey. Yung mga pumirma sa impeachment ni Sara, although hindi naman lahat, pero many of them really experienced decline in the survey. You know,
There are surveys that are for PR, ganyan-ganyan, but there are especially mga survey papalapit ng election. This is something that's really very difficult very difficult to manipulate kasi maraming nagpapa-survey ngayon even the politicians are actually spending money to get the real pulse of the people. So, itong mga moment na to, lalo na pag malapit na ang election, it's very difficult to release a survey result na sobrang daya. Kasi since sobrang daming nagpapa-survey, dahil ang daming nagpapa-survey, yung iba dyan, mga real deal survey, yung iba dyan, mga PR, yung mga PR survey talaga, magkakaano talaga yan? Mo-obvious mo kasi sobrang off-tangent yung result niya dun sa result ng ibang survey So, talaga siya, mawawala talaga siya. Gusto ko lang i-flex ang aking o, diba, na merong Inday Sara. Kailan kaya maglalabas ng endorsement ang INC? Pag nakuha ng Duterte ang endorsement ng INC, baka malaglag sa 16 to 18 si Bam at Kiko. Well, it's really crucial. It's really crucial. That is something that we really have to wait. Kasi alam mo naman ang INC. Sa national election, may impact talaga sila Nasa takas yang si Marcoleta, Italy, KOJC, mga DDS yan. Ako tingin ko kasi si Marcoleta parang sinasabotahe rin sa survey Although pumapasok siya dun sa, yung recent na survey, pasok na siya parang number 11 or 12 yung ranking niya dun sa isang survey. Pumapasok-pasok siya, malapit rin siya. Tapos parang meron isang survey na nakita parang top 10 na siya. Privately commissioned survey. Yung True Blue survey talaga na legit na pang politiko talaga, ganun. Mataas-taas si Marcoleta, hindi siya wala siya dun sa bottom. Kasi yung mga survey na naglalabasan, mababa yung ni Marcoleta Pero I think is higher than that. Bakit, para sa pananaw ko, bakit dinownplay nila Bato, Bongo, Robin Padilla yung Pulboron hearing nung last year? Kasi parang feeling ko yun na yung parang Oo. Doon ako parang umabot na tayo sa ganito na si PRRD na tangay na sa sa Netherlands. Parang yun yung pala isipan sa akin na miscalculated ba to? Ako tingin ko dahil rookie senators. Ganon. And that also brings me dun sa question ng kay Senator Amy. Bakit hindi rin siya nagpa-participate dun sa mga yung mga top issues na yun, like sa hindi ko matandaan kung nandun siya dun sa KOJC. Sa KOJC, ang alam ko, nagbigay ng statement dun si Amy. Like, sabi niya, she can't understand why you are trying to arrest yung dami ng yung dami ng pulis na ginamit to hunt just one person. Nagbigay ng statement doon si Senator Amy. Although Senator Amy kasi is not part of the Public Order Committee. Hindi siya pwedeng sumali. Hindi talaga siya kasali doon. Nagbigay siya ng statement doon na hindi niya suportado yung ginagawa sa KOJC. Mga senador naman kasi talagang statement lang naman talagang mga pwedeng gawin ng mga yan Ganon. Kaya nakakaloka, ang pinakamaraming action na senador, si Risa. Kasi si Risa parang, pag nag-uto sa BI, pag nag-uto sa ganito, parang na-accommodate, diba? In fairness kay Madam Risa, talagang na-utilize niya ang kanyang trono. Well, ina-accommodate rin siya ng executive. Bilo pag nag-request siya sa executive, ginagawa. Fast forward, upcoming elections, let's just assume yung Duterte, very few ang makalusot. Ano bang mga insights mo of what might happen? You think the likes of Bong Revilla and Jinggoy are sway votes? Or like solid na to? Set in stone na nope. Tingin ko si Jinggoy might vote for Inday's in favor of Inday. Tingin ko. How about Tolentino? No. Hindi natin masasabi yan. Si Pia Cayetano, di ba si Alan Peter, very supportive yung kanyang mga situations recently to PRRD. Pero si Pia Cayetano nasa alyansa. Alam mo naman ang mga Cayetano, survivalist din yung mga yan. Magaling rin sa politics yan. Magaling rin maglaro yung mga yan. So, half is with the Duterte, half is with the alyansa. But Pia Cayetano,
is swayed to vote in favor of the impeachment of Justice Corona. Yun yung track record ni Pia. So we can't really say, parang aside from the fact na nasa alyansa si Pia, meron na siyang track record na bumoboto siya in favor of an impeachment na unreasonable. Tapos, ngayon, si Alan Peter, tingin ko, baka boboto siya against sa impeachment ni Inday. So, yung Cayetano, parang pwede mo nang i-X yan. 'Di ba? Kasi 1-1, parang 0 out sila. 0 out na isa, ganyan. Tapos, the rest, ang sigurado lang talaga dyan na hindi boboto sa impeachment ni Inday. Si Bato, si Bongo, si Robin Padilla, tsaka si Amy Marcos. Yan lang talaga yung sure. The rest, hindi talaga natin alam.